Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Sa ating pagkabagabag, sa Diyos tayo'y tumawag. Sa ating mga kaaway, tayo ay Kanyang iniligtas. At tugtugin ang gitara at ang kaaya-ayang lira. Hipan ninyo ang trumpeta. Tayo natitipon sa dakilang kapistahang ito ni San Lucas at naging bahagi ng dakilang pag-ibig na ito'y pinagsasamahan natin sa daing natin sa dakilan niyang pag-ibig ng ating Panginoong Jesucristo. Punong-puno tayo ng lahat ng pagpapala ng Diyos Ama na ang lahat ng bagay ay pagpapahayag ng mabuting balita. Halina't simulan natin ang pagdiriwang na ito sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang biyaya ng ating Panginoon Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos at ang liwanag ng Espiritu Santo ay sumainyong lahat. At sumayo rin. Tunay nga maging karapat-dapat tayo sa ng bagay sa panukala ng Diyos. Kaya upang tayo maging marapat sa pagdiriwang na ito'y aminin natin ng ating mga pagkukulang. Humingi tayo sa Diyos ng Kanyang awa at patawad. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka't ipinag-aral, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin,
Ikaw lamang ang banal, Panginoon Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, 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 Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, hinirang mo si San Lucas para sa paglalahad at pagsulat ng isiniwalat mong hiwaga ng iyong pagmamahal sa mahihirap. Ipagalob mong ang mga dinakila mo sa pagtataglay ng iyong ngalan ay manatiling nagkakaisa ng damdamit, isipan, at lahat ng mga bansa ay maging mapalad na makita ang iyong pagliligtas sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Pinakamamahal, iniwan na ako ni Demas dahil sa pagkahumaling sa bagay na pansanlibutan. Siya'y nasa Tesalonica. Nagpunta sa Galacia si Crescente, si Tito namay sa Dalmacia. Si Lucas na lamang ang kasama ko. Hanapin mo si Marcos at isama mo dito, sapagkat malaki ang maitutulong niya sa aking mga gagawin. Pinapunta ko sa Efeso si Tikiko. Pagparito mo, dalhin mo ang aking balabal na naiwan ko kina Carpo sa Troas. Dalhin mo rin ang mga aklat ko, lalo na iyong yari sa Pergamino. Napakasama ng ginawa sa akin ni Alejandrong Panday Tanso. Ang Panginoon ang magpaparusa sa kanya ayon sa kanyang ginawa. Mag-ingat ka sa kanya, sapagkat tutol na tutol siya sa ipinangangaral natin. Walang sumama sa akin nang una akong humarap sa hukuman. Pinabayaan nila akong mag-isa. Patawarin nawa sila ng Diyos. Ngunit pinatnubayan ako ng Panginoon at binigyan ng lakas upang maipahayag sa mga hentil ang salita. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Magpupuring lahat sa iyo, O Poon, ang iyong nilalang. Lahat mong nilikha ay pupurihin ka at pasasalamatan. Babanggitin nilang tunay na dakila ang iyong kaharian, at ibabalitang tunay kang dakilat makapangyarihan. Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Dakila mong gaway upang matalastas ng lahat ng tao. Mababatid nila ang kadakilaan ng paghahari mo. Ang paghahari mo'y sadyang walang hanggan, hindi magbabago. Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Matuwid ang Diyos sa lahat ng bagay niyang ginagawa. Kahit anong gawin, ay kalakip doon ang habag at awa. Siya'y nakikinig at handang tumulong sa lahat ng tao, sa sinumang taong pagtawag sa Kanya'y tapat at totoo. Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Sumainyo ang Panginoon. At
sumayo rin. Ang pagpapahayag sa Ebanghelyo ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, ang Panginoon ay humirang ng 72. Pinaunan niya sila ng dala-dalawa sa bawat bayan at pook na patutunguhan niya. Sinabi niya sa kanila, sagana ang aanihin, ngunit kakaunti ang mga manggagawa. Idalangin ninyo sa may-ari ng magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang bukinin. Humayo kayo. Sinusugo kayong parang mga kordero sa gitna ng mga asong gubat. Huwag kayong magdala ng lukbutan, supot o panyapak. Huwag na kayong titigil sa daan upang makipagbatian kanino man. Pagpasok ninyo sa alinmang bahay, sabihin muna ninyo, maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito. Kung maibigin sa kapayapaan na nakatira roon, sasa kanila ang kapayapaan. Ngunit kung hindi sila magkakamit nito. Manatili kayo sa bahay na inyong tinutuluyan, kanin ninyo at inumin ang anumang idulot sa inyo, sapagkat ang manggagawa ay may karapatang tumanggap ng kanyang upa. Huwag kayong magpapalipat-lipat ng bahay. Kapag tinanggap kayo sa alinmang bayan, kanin ninyo ang anumang ihain sa inyo. Pagalingin ninyo ang mga may sakit doon at sabihin sa bayan, nalalapit na ang paghahari ng Diyos sa inyo. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Pagtawag sa maraming mga alagad at ang pagpapahayag ni Kristo sa kanilang dapat na ganapin at tungkulin at mga pamamaraan upang sila ay makasunod sa mga tagubili ng ating Panginoong Jesucristo at may mga partikular na dapat na ganapin. Itong bubuo ng ating mabuting balita, ito ang nagbibigay halaga kay San Lucas, kanyang mga panulat, na ating pinagdiriwang ngayon ng kanyang kapistahan, ang manunulat ng mabuting balita o ng Ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. Napakatanyag ni San Lucas. Siya ay hindi Hudyo, pero ang kanyang mga pahayag ay para sa pangkahalatang mensahe ng ating Panginoong Jesucristo. At marami siyang ipinahayag na wala sa ibang mga sumulat ng mabuting balita upang sabihin ang kanyang pagiging mapanalangin sa buhay at diwa ng pananampalataya ang nagbigay kahulugan upang makilala niya si Kristo, magpahayag tungkol sa buhay, kamatayan, muling pagkabuhay ng ating Panginoong Kristo at magbigay ng mga panukalang nauukol sa magandang buhay na itinatalaga ng Diyos para sa mga tao. Heto sa ating mabuting balita din natin makikilala ng lubusan si San Lucas sa kanyang maisinulat. Una, pinapahayag dito ang tungkol sa pagiging mabathalang pag-ibig ng may kapal na ang kanya palang pag-ibig ay may paksang alituntunin sa buhay. Kaya itong sa 72 hinirang ng ating Panginoong Kristo, ipinakilala ni Kristo kung ano ang dapat nilang ganapin sa buhay. May magpapahayag, nagbibigay halaga at pahayag sa magandang tungkulin ng sino man at upang sabihin hindi lamang 72 tayong lahat sa patay naging malagad ng ating Panginoong Kristo sa sakramento ng binyag at kumpil na tinanggap natin. Tayo man din ay tinatawag, tayo man din ay kanyang hinirang upang ipalaganap ang paghahari ng Diyos sapagkat meron tayong pagkilala sa Diyos mismo sa tanang ating buhay.
Kaya ibig sabihin, nakikinig tayo sa kanyang mga tagubilin, pinapahayag niya kung ano ibig sabihin na tayo kanyang hinirang sapagkat meron tayong magandang pagkakakilala sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya tinatanggap natin si Kristo sa ating buhay upang sabihin ang kanyang mga salita ay hindi pwedeng pasubalian o pag-alinlanganan. At hinuhubog natin ang ating buhay pananampalataya upang tayo'y tumanggap, kumilala at magbigay halaga sa Diyos sa kanyang paghirang sa atin bilang tayo ay nagpapalaganap ng paghahari ng Diyos. Kaya kita sa ating mabuting balita, lalong lang sa kanya sinabi, abay saganang aanihin, napakarami nating gawain, pero ilan lamang ang mga manggagawa, kakaunti lamang ang mga manggagawa. Kaya ito yung pinakita ng ating Jesucristo, ang sitwasyon ng ating buhay sa araw-araw na kailangan tayo gumawa, maging bahagi ng mundo, sa galaw ng mundong ito. At magkaroon tayo ng magandang apostolate upang ipalaganap ang paghahari ng Diyos. Sapagkat sasabihin mulit-muli hanggang sa kasalukuyan, maraming trabaho pero ilang laman nagtatrabaho na may kinalaman sa paghahari ng Diyos. Kaya iniisa sa ating Jesucristo, ito sa bandang huli, yan ang kanyang babanggitin ko ano yung mga pinagagawa sa 72 alagad na kanyang isinugo para ipahayag ang mabuting balita sa lahat ng tao, sa lahat ng bansa. Ika nga. Ikalawa, pinakita na ating Jesucristo na dapat ito'y ganapin kaagad sapagkat ito'y may kinalaman sa lahat ng gawaing hindi dapat na ipagpaliban pa o talikuran o kaya ay tsaka na lamang. May mga gawain tagang dapat na isakatuparan at hindi para ilagay sa isang tabi. Upang sabihin, ang mga bagay tungkol sa paghahari ng Diyos ay nararapat na maisakatuparan at wala dapat na ibaging sagabal o pag-aalinlangan. Dapat ganapin ang mga bagay nito. Upang sabihin sa mabuting balita, mga tagubilin sa 72, huwag kayong magdala ng lukbutan, supot o panyapak. Huwag kayong matitigil sa daan upang makipagbalitaan kanino man. Ano ibig sabihin nito, mga bagay nito na tinagubilin ng ating Jesucristo? There's a great importance of telling the good news about the kingdom of God. Kapag nakita natin na may kagandahan ang mabuting balita sa matuwid na buhay ng mga tao, hindi na tayo magpapatumpik-tumpik pa o mag-aalinlangan. Tayo nagiging bahagi para ito ipalaganap, ituro at bigyan ng pagpapahalaga sa buhay na ito. Minsan dito tayo nagkukulang sapagkat malakas ang kabig na binibigay ng makasanglibutan. Merong great attraction of what the world gives, that we do not and not aware of the goodness of the good news of our Lord Jesus Christ for us to do because of His great importance. Yan na tayo, nadadawit sa ganitong iba't ibang mga anomalya, sa iba't ibang mga panukala ng makasanglibutang ito, pero hindi natin nakikita sapagkat hindi natin na ipapahayag ang kabutihan, kagandahan ng pagsunod at pahayag ang tungkol sa paghahari ng Diyos. Kaya natuloy, walang halaga ang ating mabuting balita na hindi natin ito na ipapalaganap mismong sa ating nagkukulang tayo. We have to take a great appreciation of the beauty of the Word of God for this to preach to other people in our words and in actions. Napakalaga ang mabuting balita. Pag tayo natitipon sa banal na misa, nakikinig tayo ng mabuting balita. Pinapaliwanag ang tungkol sa kagandahan nito, the great importance of following the reflections of the gospel just with what we have heard, at tuloy ito'y nagbibigay sa atin ng malaking hamon sa diwa ng ating pananampalataya. Ikalahuli sa mabuting balita, mayroong mga tungkulin na dapat gawin at ito'y dapat na liwanagin.
May mga tungkulin na talagang hindi maliwanag, basta susunod ka na lamang. Again and again, the great importance of following the will of God, knowing what it is meant for us, ang kabutihang idinudulot nito sa ating puso't kalooban, sa ating sambayanan, sa ating buong mundo. Upon realizing the beauty of the Word of God that we have to do and to accomplish, yan, magiging matagumpay tayo at nagagampanan natin ang lahat ng bagay. Kaya sinabi ng ating Kristo, paggalingin ang mga may sakit doon at sabihin na lalapit na ang paghahari ng Diyos. Kaya may kinalaman ito sa gawain nating may angking kagalingan, kagandahan ng paggubok sa kagandahan ng kalooban at nararapat na ito ay ganapin ng hindi ka nag-aalinlangan. Pero minsan din dumarating sa buhay natin ang ginagawa natin without realizing the goodness of what we are doing. Nakita na ba natin ang gawain ito'y gawain din ng Diyos na dapat nating tunghayan na may angking kabutihan upang ito'y ganapin sapagkat mayroong great importance of doing it? Yan ang mahalaga. Madalas nako-convince tayo na ibinibigay ng makasanglibutang ito. Ayun, nakakaroon ng nagiging palpak, walang bisa, walang kahulugan, makamundo, ika nga. Pero may mga bagay na sinasalang-alang natin because of His great importance, panig sa Diyos, panig sa kabutihan, kabanalan, panig sa kapakanan ng mundo, lalong-lalo na ang pagtugon natin sa mga mahihirap, kapuspalad at nangangailangan ng ating pagkalinga. Nakita ng mga alagad ang mga bagay na ito noong sa kanyang pagkabayubay, kamatayan sa krus, nakita ng mga alagad, itong si Kristo, punong-puno ng pag-ibig sa kapwa. Kaya ito ngayon ating mabuting balita na malaki ang hamon para sa atin. Una, give importance to the word and deeds of our Lord Jesus Christ. Give importance to the situation in life that we dwell into. Ano ba yung kalalagayan natin sa buhay na kailangan natin ilapat ang salita ng Diyos? Simula sa ating puso't kalooban, simula sa ating pagkatao, upang sabihin, meron tayong pananagutan na dapat ganapin. At ikatlo rito'y, meron tayong tungkulin na dapat nating ganapin sa buhay na ito. Lahat sana maging maliwanag upang sa gayon mapuspos tayo ng biyaya ng Diyos at patuloy tayong subaybayan, kalingain, tulungan, patnubayan sa mabuting buhay upang sabihin, this is what the kingdom of God is. Nawa ang paghahari ng Diyos ay mabigyang halaga na sa atin bilang tayo kanyang pinagpapala, ginagabayan ng Diyos ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Mga kabanalig, dumulog tayo sa Diyos sa lahat ng mga gawain. Iniatas niya na may angking kabutihan at kabanalang dulot ng pagpapala ng Diyos upang ang paghahari niya ay dito pa man sa balat ng lupa mabigyang halaga at kahulugan. Ang ating pong itutugon sa bawat panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan naway gisingin sa mga kasapi nito ang pagkagutom at pagkauhaw sa tinapay ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga nasa propesyon ng panggagamot at ang mga tumutulong sa kanila, naway gabayan ng Espiritu. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayo naway masiglang makilahok sa gawaing pangmisyon ng simbahan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit at may kapansanan, naway makatanggap ng pagtataguyod at aliw mula sa kanilang pamilya at mga kaibigan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao, naway makabahagi sa kagalakan ng mga anghel sa kalangitan.
Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Manalangin din tayo sa lahat ng ating mga sariling kahilingan. Kaya ang mapakapatnubayan mo po kami sa matuwid na pamumuhay, sapagkat iniatas mo sa amin ang mga tungkuling iyang nakikilala namin kung anong iyong pinapahayag para sa amin, kung anong puso't kaloob ang naghahari upang lalo namin pagtibayin ang pagsunod namin sa iyong kalooban. Bigyan mo po kami ng sapat na karunungan at kalakasan upang magampanan namin itong aming mga tungkulin, lalong-lalo na sa aming pakikibahagi sa manangailangang mahirap, magdadalamhatit na lulumbay. Kaya ang lahat na ito hiniling namin sa pamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Ang himig mo, ang awit ko, lahat ng ito'y nagmula sa iyo. Muling ihahandog sa'yo, buong puso kong inaalay sa'yo. O Diyos, o Panginoon, lahat ay biyayang aming inampon, aming buhay at kakayahan, ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Manalangin kayo mga kapatid, upang itong ating paghahain ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa mga kaloob na buhat sa iyo, pagbigyan mong kami kusang makapaghain upang ang mga alay na inihahandog namin ngayong kapistahan ni San Lucas ay magdulot sa amin ng kagalingan at kadakilaan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ang pastol na laging pumapatnubay sa mga kabilang sa nililingap mong kawan. Ito ang ginanap na pananagutan ng giliw mong anak at pastol ng tanan. Ang mga apostol ay kanyang mga katuwang sa pagiging pastol na patnubay ng sanglibutan. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa iwalang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng Espiritu mong banal, ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iyahandog para sa inyo.
Gayun din naman, pagkatapos ng hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inibot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tagapin niyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay niyo anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na bibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapi mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Leon na aming Santo Papa, si Elias na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pakindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, San Jose na kanyang dakilang kabiyak ng puso, at ang lahat ng mga apostol at mga banal, si San Lucas na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, o Diyos Ama makapangyarihan, ikaw ay pinupuri at ipinagdarangal kaisa ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Mandi tayo din ay pinahayo pang ganapin natin ating mga tungkulin sa pagpalaganap ng mabuting balita ang paghahari ng Diyos sa sangkalupaan. Ating ngayong awitin ang panalangin tinuro sa atin ng ating Panginoong ang Ama namin. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng sa langit, bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami
sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Namin kami idya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalan, silayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakilanman. Amen. Pinasokristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbatian tayo at magbigay na kapayapaan sa isa't isa. Peace with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Tunghayan natin ang ating Panginoong si Hesukristo, ang dakilang pag-ibig ng Ama. Siya na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanglibutan, mapalad na tinatawag sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa
ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Panalangin kay San Lucas na Ebanghelista. Mapagpalang San Lucas, tapat na tagasunod ni Kristo, ikaw na ginamit ng Diyos upang isulat ang kanyang salita, kalingan, habag at pag-ibig ng Diyos sa kapwa. Gabayan mo ang mga naglilingkod sa larangan ng medisina na sila'y maglingkod ng may malasakit at karunungan. San Lucas, mangaral ka rin sa aming puso upang mas maunawaan namin ang hiwaga ng buhay ni Kristo at masundan namin siya sa daan ng kabanalan. Ipanalangin mo kami na magkaroon ng malalim na pananampalataya at pagnanais na ipahayag ang Ebanghelyo sa salita at gawa. San Lucas, Ebanghelista at Manggagamot, ipanalangin mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mong ang tinanggap namin sa pagmong banal ay magpabanal at magpalakas sa amin sa pagsampalataya sa mabuting balitang ipinangaral ni San Lucas sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. At pagpalain kayo na makapangyarihang Diyos Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo at ipahayag ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Salamat sa Diyos. Susunod po natin ang pagtatanghal sa kabalbalan ng sakramento sa altar sa ating pagtatanod, kalakipang ating panalangin. At sa bandang huli, ito rin magbibindisyon sa atin bilang pagwawakas itong ating banal na gawain.
Mga panalig bilang isang bayang tinawag ng Ama kay Jesucristo na pinagbuklod sa iisang katawan, tayo'y manikluhod at sumamba sa Panginoong Jesucristo sa kabanbanalang sakramento sa altar. Sa sandaling ito ng pagpupuri at pagsamba sa banal na sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayong nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan. Higit sa lahat ang ating mga may sakit at mga nakaratay sa banig ng karamdaman, ang manasapagamutan at kanilang tahanan, at ang lahat na tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Gayun din, panalangin natin ang ating mga manghinaan sa kanilang pananampalataya, ang manakararanas na matinding kalungkutan, takot at pangamba, at mga nawawalan ng pag-asa at lakas ng kalooban. O Diyos, halina at kami tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Purihin ang makapangyarihang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang tayo'y maipagkasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ng Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos, na nag-alay ng kanyang katawan at dugo bilang pagtubos sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ng banal na Espiritu, ang Panginoong nagpapabanal, na pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Pangyarihang Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama, sa iyong pagpapala ipinagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tunghayan mo po ng may kagandahang kalooban ng iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman, na mga nababalisa at nawawala ng pag-asa, ang manatatakot at nalulumbay, at ang may matitinding suliraning taglay at pinagdaraan ng hirap sa buhay, at ang mga nasa bingit ng kamatayan. Pagalingin at aliwin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng kalooban, upang mabatid nila ang iyong kabutihan at sila'y magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Panginoon, nagsusumamo kaming dalawin ng tahanang ito at alisin mula rito ang lahat na mapanirang kapangyarihan ng kaaway. Mananawa rito ang iyong mga anghel at banal upang panatilihin kami sa kapayapaan at sumaamin nawang lagi ang iyong pagpapala. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Gawaran nawa tayo na makapangyarihang Diyos ng kapanatagan ng kalooban at mapayapang buhay. Amen.
antiquum documentum novocedat ritui, prestet fides supplementum sensum defectui, genitori, genitoque, lauset jubilatio, salus non virtus coque, siret benedictio, procidenti, abut noce, tam porsit laudatio. Amen. Amen. Panem de cielo, prestatis Diei. Omne delectamentum in se abentem. Oremus. Deus qui nobis sub sacramento mirabili, passiones tui memoriam reliquisti, tribue quesimus, et nos corporis et sanguinis, tui sacra mysteria venerari, o redemptiones tui fructum, in nobis iuditor sensiamus, qui vives et reinas, in saecula saeculorum. Amen. Ang banal na pagpupuri. Purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kamal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang kalis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang Kanyang malalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang Kanyang maluwalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin si San Jose na kanyang dakilang
esposo. Purihin si San Jose, ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. O Sacrament most holy, O Sacrament divine, all praise and all thanksgiving be every moment thine, be every moment thine. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,